Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Hilingin natin sa Panginoon ang inspirasyon upang makita natin ang Kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Kanyang paggabay at ang Kanyang pagmamahal sa ating simbahan upang ito'y ating mas mapanaligan at mas masampalatayanan, mas mapasalamatan. Halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga namumuno sa ating simbahan, maging sa ating lipunan. Gayon din ang mga may sakit, ang mga nangingibambayan para sa kanilang pamilya, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesus Kristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang na lalapit ng ipahayag. Ipinamamanig kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan niyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahan, aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan, nadaig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas.
sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang luklukan ni San Pedro. Sa Ingles, the chair of Saint Peter. Dito na siguro mawiwin na ang mga kapatid natin sa ibang reliyon o sekta kapag naisip nila ang mga Katoliko, pati luklukan, pati silya, pinararangalan. Pero hindi naman kasi literal na silya ang pinararangalan natin, kundi ang sinisimbolo nito kung papaanong ang sinasabing chair ng isang kumpanya or business ay hindi isang literal na silya, kundi yung taong presidente o namumuno dito. Gayon din naman sa pagpaparangal natin sa luklukan ni San Pedro. This chair symbolizes authority. At yon ang ipinagdiriwang nating ibinigay ni Kristo kay Pedro. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, matapos sabihin ni Pedro kay Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, na hindi galing sa Kanya, kundi galing din sa Diyos, sa Espiritu Santo, ay sinabi sa Kanya ni Kristo, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig dito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit upang ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit at ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Hence, Jesus gave Peter authority. Binigyan niya si Pedro ng kapangyarihan na pamahalaan ang kanyang itinatag na simbahan. At yan po ngayon ang ating ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat. Ang kapangyarihang ibinigay ni Kristo kay Pedro at sa mga humalili sa Kanya, sa mga pinuno ng simbahan upang ito ay pamahalaan. Dito po natin makikita na ang kapangyarihang pamahalaan ang isang kawan, hindi lang sa simbahan, kundi pati na sa ating lipunan ay galing sa Diyos. Kaya nga kung matatandaan po ninyo at maririnig uli natin ito sa mga mahal na araw, nang tanungin ni Poncio Pilato si Kristo, hindi mo ba naiisip na may kapangyarihan ako na palayain ka o ipapako sa krus? Bakit ayaw mong makipag-usap sa akin? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kaya mo lang nasasabi yan o kaya mo lang magagawa yan ay dahil binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang yan. Ang Diyos therefore ang pumipili. Ang Diyos therefore ang nagbibigay ng kapangyarihan. At hindi po ito napakalayo sa katotohanan sapagkat siya ang may-ari ng sandaigdigan. At tayong mga anak niya, ang siyang pamamahalaan ng sino mang bibigyan niya ng kapangyarihan. Bibigay ba naman niya tayo o ipagkakatiwala ba naman niya tayo sa bibigyan niya ng kapangyarihan na siyang magbubulit lamang sa atin sa kapahamakan? Siyempre hindi naman. Ang magandang tanong ngayon ay, kung ang Diyos pa lang siyang pumipili ng bibigyan niya ng kapangyarihan upang tayo pamahalaan, bakit may karahasan? Bakit sa ating lipunan ay may kahirapan? At kung bakit may mga politiko nasa likod ng mga yan? Kapatid, ang mas maganda sigurong itanong ay, ang Diyos ba ay ating pinakinggan nang ihalal natin ang mga taong yan? Baka naman pera, impluwensya, kasikatan, kasinungalingan ang ating pinakinggan. Pagkatapos, ang Diyos ang ating pagbabalingan ng sisi? Huwag naman. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, pag may pera ka, mas malamang na manalo ka kaysa sa walang pera. Dito sa atin, kapag sikat ka, kapag may impluwensya, mas malamang na manalo ka kaysa sa hindi masyadong kilala. At dito kasi sa atin, kahit alam nating may record yung tao, boto pa rin natin.
At parang pinapanginoon pa natin. Pinakikisamahan natin, tinitingala natin. Kaya may mga politiko tayo na kahit gumagawa na ng kasalanan, taas noo pa rin dahil kinukonsinti natin. At dito sa atin, ang mas pinakikinggan natin ay pangako ng tao at hindi ang pangako ng Diyos. Ang mas ginagawa natin ay ang paraan ng tao at hindi paraan ng Diyos. Hindi nga tayo nakikinig sa simbahan, sakaling tayo ay paalalahanan lang. Halimbawa, tuwing lalapit na ang halalan, iniisipan natin na ito'y pakikialam. Tapos magtataka tayo later on kung bakit may mga korap na politiko, kung bakit hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Isipin po natin, ang Diyos ba talaga ang pinakinggan natin nang ihalal natin ang mga leader natin? Ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 12, iba't iba ang kaloob ng Espiritu Santo. Therefore, iba't iba tayo ng talento, iba't iba tayo ng kakayanan. Kaya, iba't iba rin ang paraan natin ng paglilingkod. Ang sabi pa ng Panginoon sa Mateo 25, na mayroon sa ating binigyan ng 5,000 talento, mayroong binigyan ng 3,000 talento, mayroong binigyan ng 1,000. Batay sa ating kakayanan. Kaya, naniniwala ako na hindi lahat qualified talaga sa mata ng Diyos para maglingkod. Halimbawa, sa gobyerno. At kung may qualified man, hindi ibig sabihin na nalo ka ng konsehal sa baryo, sa paningin ng Diyos, pwede ka rin magkonsehal ng bayan. Minsan, ang kakayanan ng tao talagang hanggang kukonsehal lang ng baryo, pero magiging the best siya. He will be the best person he could be sa pananaw ng Diyos, sa posisyon na yan. Na kung isasagad niya, halimbawa, konsehal ng bayan, hindi niya kakayanin dahil hindi yun ang batay sa kanyang kakayanan. In the same way, may mga nahalal dito na hindi naman pang konsehal ng bayan, hindi pang mayor, hindi pang kapitan, hindi pang governor. Hindi dahil sa sikat lang, dahil sa kilala lang, dahil sa may pera lang. Isipin po ninyo, kung hindi talaga siya qualified sa posisyon na yan at diyan siya malalagay, ano gagawin niya dyan? Siguradong gagawa kahit pa paano. Pero would he or would she be effective? I don't think so. Kasi hindi siya talaga para dyan eh. Ang mas malala, magpa-cute na lang siya, mangurakot na lang siya. Yun ang nagiging sistema sa ating bansa. At dahil doon, may mga talagang qualified, may mga talagang isusugo dapat ang ating Panginoon para sa posisyon niya na hindi nagtatagumpay. Tapos ang Diyos ang ating isisihin, tayo ang pasaway. Samantala, narinig natin sa ating unang pagbasa ang paalala ni San Pedro sa mga tulad niya na leader ng kawan o ng bayan. Sinabi niya ditong tayong lahat ay maging mapanagutan at bahagi ng pagiging mapanagutan natin o responsable sa ating katungkulan o kapangyarihan ay maging mabuting halimbawa tayo sa ating nanasasakupan. Dahil yung halimbawang ipinapakita natin ang mas malamang na kanilang tularan. Natawa nga lang po ako pero nalungkot din siyempre sa meme na ito. Picture ng isang maliit na buhaya at ang caption ay, ang cute ng maliit na buhaya. SK pa lang kasi. Sinasabi kasi ng caption na yan na may mga buhayang malalaking politiko na sinusundan ng mga nagsisimula pa lang. At nakalulungkot yan. Pero yan ang katotohanan. Kung papaanong kami ring mga pare na may kapangyarihan sa kawan na dapat naming pangalagaan ay dapat ding mag-ingat dahil po pwede rin kaming tularan. At kayo na mga magulang, lahat tayo na may kapangyarihan. Sana maalala natin pare-pareho yung sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas na mabuti pa daw sa atin ang sabitan ng giling ng bato sa leg at tapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. So, dapat makita natin dito yung gaano kaseryoso yung kasalanan yan. Na tayo ay maging sanhi ng kapahamakan at pagkakasala ng kawan na sa atin ay kanyang pinagkatiwala. Isa pang reminder ay yung sinabi ng ating Panginoon mismo kay Pedro sa John 21. Pedro, pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi sinabi ng Panginoon, Pedro, alagaan mo, pakanin mo ang iyong mga... Hindi eh. Kaya't yung mga ipinagkakatiwala ng Panginoon under our authority, sa ilalim ng ating kapangyarihan, ay dapat nating alagaan. Dapat nating pamunuan ng may pananagutan dahil hindi natin sila pag-aari. Sila'y pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala lamang sa atin. Kaya dapat maging maayos ang pamamahala natin. Maging responsable naman tayo sa katungkulan o luklukang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi,
Asahan na natin siya na nagluklok sa atin, ang siya ring magtatanggal, mag-aalis sa atin. Wala naman pong perpektong pinuno sapagkat wala namang perpektong tao. Ang mahalaga, tulad ni Pedro, magkamali o nagkamali man tayo, bumawi tayo upang patuloy tayong magamit ng Panginoon na pangalagaan ang kaniyang kawan. After all, kahit nga po yung luklukan o kapangyarihan ni Pilato, sabi nga natin kanina, galing pa rin sa Diyos. So ibig sabihin, anumang kapangyarihan mayroon ng tao, may kinalaman pa rin ang Diyos. May kamay pa rin ang Diyos na diyan ay kumilos. Sapagkat hindi naman niya tayo ilalagay sa kapangyarihan kung alam niyang hindi niya tayo magagamit sa kabutihan. At kung alam din niya na hindi niya tayo kayang alisin anytime kahit kapit tuko man tayo sa kapangyarihang yan. And so ngayon pong Kwaresma, pakaisipin natin kung anong kapangyarihang binigay sa atin ng Diyos. Saka natin itanong sa ating sarili kung ito nga ba talaga ay nagagampanan nating maayos. Mabuting leader ka ba? Mabuting pare ba ako? Mabuting magulang ba kayo? Mabuting tao ba tayo? Sapagkat ang buhay natin ay isa ng kapangyarihang galing sa Diyos. Maging responsable nawa tayo sa mga kapangyarihang ito sapagkat ito ay pananagutan natin. Sabi nga, di ba, ng Panginoon, to whom much is given, much will also be required. Ito po sana ang pakaisipin natin ngayon bilang mensahe ng pagdiriwang natin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. kung di ringgin ng Diyos Pikit ang natin ang ating mga samo mata, ko. Panginoon. Tulungan mo po ako na maging mapanagutan sa kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Huwag ko nawang gamitin ang kapangyarihang ito sa pang-aabuso. Bagkus ay gamitin ko ito sa paraan na gusto mo, na ako ay mas makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng kapwa-tao. Tulungan mo pong maging mapanagutan ang mga magulang na laging tinitingnan, pinagmamasdan ng kanilang mga anak. Huwag nawa silang madala ng kanilang mga inis, galit, stress sa buhay dahil sa trabaho, sa negosyo, sa problema. Huwag nawa silang maging masama dahil sa mga masasama nilang nararanasan. Mayroong magandang mangyayari. Mayroon Ito sana ay paniwalaan ko. magandang At maging inspirasyon ako sa kapwa ko, lalo na sa mga mahal ko. Na sa kahit marami pang mga problema, mayroon pa ring magandang mangyayari sa kanila. Pamunuan ko nawa sila, pamahalaan ko nawa sila sa disposisyong ito, sa pananampalatayang ito. Tulungan ko nawa sila na lumakas sa kanilang loob kahit na pinanghihinaan din ako kung lalapit kay Jesus. lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen.
Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at tumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagkamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang iyong pagliligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Ang iyong pagtulong at pusong tapat aking ikakalat. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na birin ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandaang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na biran ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa amin, sa pagtangkilik sa ating mga videos, sa ating mga reflections at pag-share ng ating mga live masses. Salamat po sa mga tumutulong through our GCash bank account. Maraming salamat po, lalo na sa inyong mga panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat.